Isang magandang araw sa mga masugid kong tagapakinig. Welcome to Roxy's Pinoy Stories. Sana pala niligawan kita dati. Sabi ko sa kanya, marahan siyang napangiti at hinaplos ang aking pisngi. Ano ka ba? Hindi na natin maibabalik ang dati. Isipin na lang natin to ngayon. Yung heto, magkasama tayo. Sabi niya sa akin. Marahan kong hinagkan ang kanyang labi. Sayang lang kasi. Siguro tayo ang nagkatuluyan. Wika ko. Napahagik-hik siya. Siguro nga. Pero at least, nahanap ulit natin ang isa't isa. Nakangiti niyang wika. Inilapit niyang muli ang kanyang mga labi. At sa ikalawang pagkakataon, siya na ang nagdampi ng kanyang mga labi sa akin. May mga taong parte ng ating nakaraan na dapat ay manatili na lang sa nakaraan. At kapag hinayaan mo itong manggulo sa iyong kasalukuyan, sinusugal mo ang iyong magandang kinabukasan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Maraming salamat po at patuloy pa rin po kayong sumusubaybay sa channel na to. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Edwin. 36 na taong gulang. Isang mekaniko. May sarili na akong shop, hindi man kalakihan pero sapat para itaguyod ang pamilya ko. 15 taon na akong nasa ilalim ng sasakyan. Sanay sa langis, sa kalawang at ingay ng makina. May asawa ko at may isang anak. Isang normal na buhay kung tutuusin. Hanggang sa isang umaga, may dumating na kotse sa shop. Bumaba ang may-ari ng kotse. Hindi siya kagaya ng karaniwang kliyente namin. Maayos ang bihis, diretso ang tindig, may kumpiyansa sa kilos. Good morning po, sabi niya. Dito po ba ang shop ni Edwin? Tumango ako. Yes po, ako po yun. Ngumiti siya. Nirecommend po kasi kayo ng kasamahan kong doktor. Magaling daw po kayo. Napangiti rin ako ng pilit. Sanay na ako sa papuri, pero ibang tama nun. Siguro dahil sa boses niya o sa paraan ng mga tingin niya. Ano pong problema ng kotse? Tanong ko. Bigla na lang po kasing namamatay sa gitna ng daan. Ilang beses na. Sagot niya. Habang tinitignan ko ang sasakyan, nagsimula kaming magkwentuhan. Pangkaraniwan lang. Trabaho, traffic, ang init ng panahon. Hanggang sa bigla siyang nagsalita. Sandali. Ikaw ba si Edwin na nasa Section C dati? Napatigil ako. Tumingin ako sa kanya. Mas mapanuri, mas matagal. At doon ko siya nakilala. Sharon? Nasabi ko na lang. Tumawa siya at medyo nagulat. Ikaw nga. Parang may bumukas na pintuan sa isip ko. Mga alaala ng high school. Siya yung laging nasa unahan ng klase. Tahimik pero matalino. At ako, yung nakaupo sa likod. Laging napapagalitan kasama ang barkada. Crush ko siya noon, Miss Roxy. Lihim at hindi ko kailanman inamin. Doktora ka na pala. Sabi ko. Oo, sagot niya. Ikaw naman, may sarili ka ng shop. Tumango ako. Ang liit nga naman ng mundo. Ngumiti siya ulit at sa ngiting yun, parang may gumalaw sa loob ko. Isang bagay na akala ko matagal ko nang naiwan sa nakaraan. Hindi ko alam noon na ang simpleng pagkikita naming yun ang magiging simula ng pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko, Miss Roxy. Natapos ko rin ang pag-ayos ng kotse niya bandang hapon. Simpleng problema lang pala, may luwag sa isang bahagi na paulit-ulit nagiging sanhi ng aberya. At habang sinusubukan ko ang makina, nakatayo siya sa gilid. Tahimik na nakatingin. Okay na to, sabi ko. Sinubukan ko na rin paandarin. Hindi na siya namamatay bigla. Maraming salamat, sagot niya. Buti na lang talaga at dito ako nagpunta. Umupo kami sandali sa maliit na bangko sa harap ng shop. Habang hinihintay niyang uminit ng konti ang makina. Doon na nagsimula ang totoong kwentuhan.
Hindi ko talaga akalain na makikita pa kita ulit. Sabi niya, ang tagal na nun. Oo nga eh, parang ibang buhay na. Sagot ko. Kamusta ka na? May pamilya ka na? Tanong niya. Oo, may asawa at anak na rin. Ganun din ako. Kasal na tsaka busy na sa ospital. Nagkatinginan kami sandali. Walang awkward pero may bigat. Parang pareho naming naramdaman na ang dami naming hindi naitanong noong bata pa kami. Naaalala mo pa ba yung intrams? Tanong niya sabay tawa. Sinong makakalimot nun? Naging sikat ang section nyo nun kasi ginulpi nyo yung referee. Biro ko. Grabe ka naman. Ang daya kaya nun. Sabi niya. Tumawa kami. Walang mali siya pero may init. Hindi dahil sa araw, kundi dahil sa alaala. Tsaka naaalala ko pa. Heartthrob ka rin dati sa campus. Napangiti ako. Talaga? Kunwari pa to. Sabi niya nang may ngiti rin. Ang dami kayang may gusto sa'yo dati. Gusto kong sabihin noon na, pero ikaw ang crush ko noon. Pero hindi ko na itinuloy. Hindi na rin kailangan at hindi na rin naman na dapat. Tumayo na siya para kunin ang bag niya. O paano? Alis na ako. Pero pwede ko bang kunin ang number mo? Oo naman. Sagot ko sa kanya. Inabot ko ang calling card ko. Ito, tawagan mo na lang ako kapag nagka-aberya ulit. Kahit anong oras. Tinanggap niya yon. Tiningnan sandali, tapos tumingin sa akin. Salamat Edwin. Walang anuman Sharon. Umalis siya sakay ng kotse niya. Nakatayo lang ako noon at pinapanood siyang lumayo. Hawak ang basahan sa kamay pero ang isip ko, bumalik sa isang panahong akala ko tapos na. Bumalik si Sharon makalipas ang ilang linggo. Hindi dahil nasira ulit ang kotse, kundi dahil gusto raw niyang ipa-repaint. Naisip ko, sabi niya habang tinitignan ang mga sample ng kulay. Parang gusto kong magbago ng itsura. Nakakasawa na yung luma eh. Ganun ba talaga? Biro ko. Kapag may gusto kang baguhin, dapat todo na? Ngumiti siya. Nakatingin pa rin sa mga kulay. Depende. May mga bagay kasing hindi mo kayang baguhin kahit gusto mo eh. Hindi ko alam kung ako lang, pero parang may diin ang huling sinabi niya. Ano bang kulay ang gusto mo? Tanong ko para ilihis ang usapan. Surprise me. Sagot niya. Ikaw na ang bahala. Tiwala naman ako sa'yo. Napatingin ako sa kanya. Delikado yan ah. Bakit? Taas kilay niyang sagot. Baka masyadong gumanda. Baka mas lalo kang mapansin. Di good kung ganon. Sagot naman niya. Habang inaasikaso ko ang papeles, nakaupo siya sa gilid. Nagkukwento tungkol sa ospital. Grabe mga pasyente minsan. Sabi niya, akala mo konting piga lang gagaling na. Akala siguro nila mga magician kaming mga doktor. Kung ganun nga lang sana kadali ang lahat. Sagot ko, dito nga, minsan akala ng mga customer, may kung anong superpowers kami. Na konting ayos lang, okay na agad. Pareha pala tayo. Ngumiti ako. Napatingin siya sa akin. Sandali lang, pero sapat para maramdaman ko ang kakaibang pagtibok ng puso ko. Mas naging madalas na ang pagbisita niya sa shop simula noon. Minsan may dalang kape, minsan naman magtatanong lang kung kamusta na ang pintura. Kahit hindi pa tapos. At sa bawat biro, sa bawat ngiti, at sa bawat hindi sinasadyang titig, unti-unting nabubuo ang isang kulay na hindi kasama sa kahit na anong sample board. Isang kulay na alam naming hindi dapat, pero pareho naming hinahayaang matuyo. Madaling araw nang tumunog ang cellphone ko. Hindi ako sanay sa ganung oras na may tumatawag, lalo na't ang pangalan ni Sharon ang nasa screen. Edwin, mahina ang boses niya. Sorry kung naistorbo ko ang pagtulog mo.
Na-flat kasi ang gulong ng sasakyan ko. Nasa may bandang highway. Hindi ko alam ang gagawin. Wala na akong tinanong. Hindi ko na rin inisip kung bakit ako ang una niyang tinawagan. Hintayin mo lang ako saglit. Sabi ko, papunta na ako. Tahimik ang kalsada. Tahimik din ang loob ko, pero ramdam kong may mali. Alam kong dapat hindi ako pumunta. Pero mas malakas ang isang bagay na matagal ko nang tinatabunan. Nakita ko siya sa gilid ng daan. Naka-hazard, yakap ang sarili. Paglapit ko, parang bumigat ang hangin. Salamat, sabi niya agad. Hindi ko alam kung sino pang tatawagan ko. Okay lang, sagot ko. Andito na ako. At habang inaayos ko ang gulong, nakatayo siya sa malapit. Ramdam ko na ang presensya niya kahit nakayuko ako. Ganito pala kapag wala kang maasahan sa ganitong oras. Sabi niya. Akala ko sanay na ako pero hindi pa pala. Tumayo ako matapos higpitan ang huling tornilyo. O ayos na. Pwede ka na. Hindi ko natapos ang sasabihin ko dahil sa titig niya sa akin. Pagod na may halong lungkot at may mga salitang hindi binibigkas. Edwin. Mahina niyang sabi. Pwede mo bang samahan muna ako? Hindi ko alam kung anong klaseng samahan ang tinutukoy niya. Pero alam kong naiintindihan ko. Sa loob ng sasakyan niya masyadong tahimik. Walang radyo, walang ibang tunog kundi ang hininga naming dalawa. Ang hirap pala. Bigla niyang sabi habang nakatingin sa harap. Kapag sanay kang strong ka sa paningin ng lahat. Pero pag mag-isa ka na, parang kulang. Hindi ako sumagot. Umayos lang ako ng upo at doon sa pagitan ng ilaw ng dashboard at katahimikan ng madaling araw, may nangyaring hindi na namin maibabalik. Naglapat ang aming mga labi. Mga kamay niya ay pumulupot sa aking batok. Habang ang mga kamay ko naman ay gumagapang sa suot niyang puting long sleeve. Hanggang sa pareho na kaming naghahabol ng hininga at parehong hindi na mapigilan ang mga daing. Hindi na lang gulong ang kinumpuni ko ng gabing yun. May inayos akong hindi sa akin at ako man may nasirang hindi ko agad napansin. Pag uwi ko, hindi ko na alam ang dapat maramdaman. Hindi ko maalis sa isip ko ang nangyari sa amin ni Sharon. Ramdam ko pa rin sa aking katawan ang init ng kanyang balat at nanunuot pa rin sa aking ilong ang kanyang mamahaling pabango. Ibang klaseng bigat ang dala ng umaga pagkatapos ng gabing yon, Miss Roxy. Katabi ko ang asawa ko, mahimbing ang tulog. Normal ang lahat o dapat normal. Pero ako gising. Nakatingin lang sa kisame at paulit-ulit sa isip ko ang mukha ni Sharon. Ang boses niya, ang nangyari sa loob ng sasakyan. Sa almusal, nakangiti ako. Tama ang sagot sa bawat tanong. Pero pakiramdam ko, bawat tingin ng asawa ko ay may tanong na hindi niya binibigkas. Okay ka lang? Tanong niya minsan. Oo, may naisip lang ako sa shop. Hindi ako nagsisinungaling, pero hindi rin ako nagsasabi ng totoo. Sa shop, hawak ko ang wrench, pero wala ang isip ko ron. Maya't maya chinecheck ko ang cellphone ko. At nang tumunog yon bandang hapon, parang may kuryenteng dumaan sa katawan ko. Customer. Hindi ang pangalan ni Sharon ang nakasave. Nang sa ganon, walang maghinala. Walang magduda. Salamat ulit kagabi. Pasensya na kung naabala kita. Matagal akong nag-isip bago nag-reply. Okay lang. Tawagan mo lang ako anytime. Simple at dapat doon natapos na. Pero hindi. Bandang gabi, habang nasa kwarto na ang asawa ko at nagpapahinga, tahimik akong lumabas. Umupo ako sa sala at doon tumunog ulit ang phone ko. Tumawag siya. Edwin. Bulong niya. Gising ka pa? Oo. Sagot ko pababa rin ng boses. Bakit? Hindi ako makatulog eh. Tumahimik kami pareho. Parang may gustong sabihin pero walang gustong mauna. Naaalala mo pa ba?
Simula niya tapos huminto. Naalala mo pa yung nangyari? Napapikit ako. Oo naman. Hindi nga mawala sa isip ko eh. Ganon din ako. Mahina niyang sabi at ewan ko kung bakit. Doon na nagsimula ang mga tawag na dapat hindi na ulit. Mga tawag na sandali lang sana. Mga tawag na nagiging oras. Nagbibiruan kami, nagbabalikan ng alaala noong high school. Minsan may tawa, minsan may katahimikan na mas malakas pa sa salita. Crush mo daw ako dati. Pabirong sabi niya minsan. Napangiti ako kahit mag-isa. Hanggang ngayon naman. Sagot ko, kalahating biro at kalahating totoo. Tigilan mo yan, sabi niya, pero may ngiti sa boses. Delikado. Alam ko. Pero bakit parang gusto ko nalang mapahamak? Rinig ko ang kanyang paghagikhik. Sa bawat tawag, mas lumalalim. Sa bawat gabi, mas nasasanay. Doon ko na-realize, hindi lang yung gabing yon ang kasalanan. Sa bawat tawag na itinatago ko, sa bawat pangalan na pinalitan ko sa contacts, sa bawat ngiting lihim na hindi dapat, doon pa lang, nagluloko na ako, Miss Roxy. At kahit alam kong mali, hindi ko magawang bitawan. Dahil sa isip ko, isang gabi lang ang nangyari. Pero sa puso ko, parang nagsisimula pa lang. Kinabukasan ng hapon, hindi na ako nagulat nang tumunog ang phone ko. Pareho pa rin ang pangalan sa screen. Pareho pa rin ang kabog ng dibdib ko. Edwin, pasensya na ulit ha. Alam ko na agad, hindi pa man niya sabihin. Parang may kakaiba na naman sa takbo ng kotse. Saglit akong natahimik. Alam naming dalawa, hindi iyon ang totoong dahilan. Saan ka? Tanong ko. Sa usual na nadadaanan natin. Hindi ko nadadalhin sa shop. Ikaw na lang sana. Ang dali kong pumayag, Miss Roxy. Parang matagal ko nang hinihintay ang tawag na yon. Gabi na nang magkita kami. Tahimik ang lugar, ilaw lang ng poste at ang kotse niyang nakahazard. Bumaba siya. Naka-blazer pa galing trabaho. Alam ko nang pareho na naman kaming talo. Sorry. Sabi niya agad. Alam kong paulit-ulit na. Hindi mo kailangang mag-sorry. Sagot ko. Ako naman ang pumunta. Nagkunwari pa rin ako. Binuksan ang hood at tiningnan ang makina kahit wala naman talagang tinitingnan. May sira ba? Tanong niya. Wala. Napangiti siya pero may halong lungkot. Alam ko. Alam naman nating pareho. Tumahimik kami saglit. Tanging tunog lang ng sasakyang dumaraan sa malayo. Edwin, dapat yata huminto na tayo. Tumayo ako ng diretso. Hinarap ko siya. Kung gusto mo nang tumigil, bakit ka pa tumatawag? Hindi siya sumagot agad. Lumapit lang siya. Parang alam na ng katawan niya ang gagawin kahit pilit na nilalabanan ng isip. Mahirap. Mahina niyang sabi. Akala ko isang beses lang. Pero tuwing gabi, ikaw ang naiisip ko. Parang may gumuhong pader sa loob ko. Hindi na namin pinahaba pa ang usapan. Parang parehong may konsensyang humihila pabalik, pero parehong may pagnanasang mas malakas. Pumasok kami sa backseat nang hindi binibitawan ang labi ng isa't isa. Edwin, paanas niyang sabi nang maramdaman ang mga kamay kong hinahanap ang pakay nito. Mabilis ang mga kamay niyang isinarado ang tinted na bintana ng sasakyan. Kahit pinaandar niya ang aircon ay hindi pa rin ito nagawang pahupain ang init ng aming nararamdaman. Pag-uwi ko, nakaparada pa rin ang kotse sa garahe. Nakatulog na ang asawa ko. Pareho pa rin ang itsura ng bahay. Pero ako, alam kong may nagbago na. Hindi na ito pagkakamali, Miss Roxy. Hindi na ito minsan lang. Ginawa na naming excuse ang sira at pag-aayos para lang makapiling ang isa't isa.
At sa bawat pagbalik namin sa parehong dahilan, mas lalo naming nilulubog ang sarili namin sa bagay na alam naming wala nang balikan. Lumipas ang araw at patuloy pa rin ang palihim na tawagan at pagkikita namin ni Sharon. Minsan 2:00 ng madaling araw. Minsan sa gitna ng trabaho ko sa shop. At meron pang kahit alam niyang kasama ko ang pamilya ko. Edwin. Yun lang ang bungad niya kadalasan. Parang sapat na ang pangalan ko para buksan ang pinto na dapat matagal ko nang isinara. Namimiss lang kita. Diretso niyang sabi minsan. Pwede ba kitang makita kahit saglit? Alam kong mali, Miss Roxy. Alam kong pwede akong tumanggi. Pero sa tuwing maririnig ko ang boses niyang pagod, mahina at may halong pangungulila, parang nawawala ang lahat ng dahilan ko para maging matino. Sandali lang. Sagot ko palagi. Saglit lang. Pero hindi kailanman naging saglit. Siya ang nag-aaya nun. Siya ang nagtatakda kung saan kami magkikita. Isang coffee shop na malayo sa lugar namin. Isang parking lot. Minsan, kahit sa loob ng kotse niya habang umuulan. Alam kong dapat huminto na tayo. Sabi niya minsan habang magkatabi kami. Pero ang hirap. Hindi ako agad nakasagot dahil totoo rin yun para sa akin. Kahit mas duwag aminin. Sharon, sabi ko sa pilit na kalmadong boses. Pareho tayong may pamilya. Ngumiti siya pero halatang may kirot. Alam ko. Pero ikaw ang hinahanap ko. At doon, palagi akong natatalo. May mga gabi na ako na ang nagdadalawang isip. May mga sandali na gusto ko nang itigil. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, nandyan na naman siya. Isang missed call, isang maikling mensahe. Hindi siya humihingi at hindi siya nagmamakaawa. Pero ramdam ko, siya ang mas kumakapit. Siya ang mas umaasa. At imbis na tumigil, hinayaan ko, Miss Roxy. Hinayaan kong maging takbuhan niya. Hinayaan kong maging lihim na buhay ko siya. Hanggang sa dumating sa punto na hindi na lang siya naghahabol. Ako na rin ang umaasang tatawag siya. At doon ko naisip, kahit ayaw kong aminin, hindi na kami basta nagkikita. Hindi na lang kami basta nagkakasala. Unti-unti na kaming nalulunod sa isa't isa. Hanggang sa dumating ang araw na yon. Tanghali noon, mainit, maingay ang shop, amoy langis at bakal. Normal na araw lang sana. Hanggang sa may lalaking pumasok. Hindi siya mukhang kliyente. Maayos ang bihis niya, diretso ang tindig. At ang tingin niya, hindi nagtatanong, umuusig. Lumapit siya sa akin. Ikaw ba si Edwin? Tumango ako. Hindi ko alam kung bakit biglang kumabog ang dibdib ko. Ako ang asawa ni Sharon. Parang may humampas sa sentido ko. Saglit akong napatingin sa paligid. Mga tauhan ko, mga customer. Pero siya lang ang malinaw sa paningin ko. May oras ka ba? Tanong niya ng malamig. Hindi ako magpapaayos ng sasakyan. May gusto lang akong linawin. Lumabas kami sa gilid ng shop. Doon ay tahimik na, pero mas mabigat ang hangin. Diretso siyang nagsalita. Walang paligoy-ligoy. Alam ko ang nangyayari sa inyo ng asawa ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Wala akong maipaliwanag at wala ring maikakaila. Matagal na. Dugtong niya pa. At ayokong marinig ang kahit na anong dahilan. Tumingin siya sa mga mata ko. Walang galit na sumisigaw. Pero mas nakakatakot, Miss Roxy. Ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Kung ano man ang meron kayo ni Sharon, itigil niyo na. Napalunok ako. Sir, hindi niya ako pinatapos. Huwag mo nang subukang magpaliwanag. Sabi niya may babala sa boses. Hindi kita pinuntahan para makipag-negotiate. Lumapit siya ng bahagya. Pinuntahan kita para balaan. Tahimik siyang huminga. Tsaka sinabi
ang pinakamasakit na linya. Kapag hindi mo itinigil ang namamagitan sa inyo, magpasensyahan na lang tayo. Walang sigaw at walang iskandalo, pero ramdam ko hindi iyon banta na sinasabi lang. Tumalikod siya at naglakad palabas ng shop. Naiwan akong nakatayo ron. Sa unang pagkakataon, Miss Roxy, hindi si Sharon ang pumasok sa isip ko, kundi ang asawa ko. Ang buhay kong unti-unti kong winasak. At dun ko naintindihan, hindi lahat ng kasalanan tinatapos ng sarap. Ang iba, tinatapos ng takot. At kahit gaano ko pa kagustuhang bumalik sa dati, alam kong huli na. Matapos ang araw na yon, nagbago ang lahat. Tumawag pa rin si Sharon. Una, mga miss call. Sumunod, mahabang tawag na pinapatay ko agad. May mga text, hindi na para makipag-flirt, kundi nagtataka. Edwin, anong nangyayari? Bakit parang umiiwas ka? Hindi ako sumasagot. Isang gabi, tinawagan niya ako gamit ang ibang numero. Nakilala ko agad ang boses niya. Edwin, please. Kailangan kitang makausap. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Hindi na pwede, Sharon. Tumahimik siya sandali. Dahil ba sa asawa ko? Hindi na ako umimik. Wala na siyang sinabi pagkatapos nun. Binaba niya na lang ang tawag. Akala ko doon na matatapos. Pero mali ako, Miss Roxy. Ilang araw ang lumipas, dumating siya sa shop. Nakita ko ang sasakyan niya mula sa loob. Kumabog ang dibdib ko, pero hindi ako lumabas. Tinawag ko ang isa sa mga tauhan ko. Pre, ikaw nang bahala. Tanungin mo kung ano ang kailangan. Mula sa loob, natanaw ko siyang naghihintay. Hinahanap ang mukha ko, pero hindi pa rin ako lumabas. Paulit-ulit niya yung ginawa. Dumaan siya shop, minsan may dahilan, minsan wala, pero palagi iba ang humaharap sa kanya. Hanggang sa isang araw, narinig ko siyang nagsabi, "Sabihin mo kay Edwin, okay na." At iyon na ang huli. Hindi na siya tumawag, hindi na bumalik sa shop at hindi na rin naghanap. Ngayon, Miss Roxy, kapag naiisip ko si Sharon, wala na yung dating init. Ang natira na lang, isang alaala na maling pinili. Natuto akong tumingin ulit sa bahay ko. Sa asawang halos muntik ko nang mawala. Sa buhay na akala ko kontrolado ko. Pero muntik ko nang mawasak. May mga bagay talagang masarap sa umpisa, pero mapait sa dulo. At minsan ang tunay na lakas, hindi ang pagtugon sa tukso, kundi ang pagtanggi sa paanyaya nito. Doon po nagtapos ang lahat, sa desisyong matagal ko na sanang ginawa. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Edwin.